Mga maliliit na mangingisda sa Dagupan City halos 3 buwan nang hindi nakakalaot dahil daw sa epekto ng masamang panahon. Narito ang report. Halos 3 buwan nang hindi nakakapalaot si Mang Goryo mula sa barangay Bunuan, Gasat, Dagupan City. Apektado na raw ang kanyang kabuhayan dahil sa mayat-mayang naranasang sama ng panahon. Maliit lang ang kanyang bangka, kaya hindi siya masyadong nakakalayo mula sa pampang. Habang hindi pa nakakapalaot, sumasideline muna sa ibang trabaho upang kumita para sa pamilya. Nagko-contraction ganun. Hirap ngayon, sir. Nahirap. Ayon sa Pag-asa, walang nakataas na gill warning sa baybaying sakop ng Pangasinan. Kung tutuusin, pwedeng pumalaot ang mga mangingisda. Ang problema nga lang, may mga pagkakataon na may kataasan ng alon na hindi kakayanin ng mga maliliit na bangka gaya ng bangka ni Mang Goryo. Nung nagkaroon tayo ng sobra-sobra yung ulan, siyempre yung tubig tabang natin napupunta sa dagat. Siyempre maraming naanod na punong kahoy, yung mga water lily na napupunta atin sa ating karagatan. Kaya doon sila nakakaroon ng problema yung ating mangingisda dito sa Pangasinan. Patuloy na pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa banta ng malalakas na buhos ng ulan. Dahil sa epekto ng La Nina phenomenon ay nakararanas ng above normal rainfall ang probinsya. Inaasahan daw na hanggang sa unang quarter ng 2026 ay maranasan ang epekto ng La Nina. Yung sobra-sobra yung ulan natin sa normal na ulan natin nung nakaraan. So nagpalabas ang Pag-asa ng advisory na ganong sistema ng La Nina Watch. Itong pala naman, simula ng August up to present, nandyan pa rin tayo. Karaniwang nasa 300 mm ang monthly rainfall amount sa Pangasinan, pero umaabot na ito sa 400 mm simula noong Hulyo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.